Ang dami sa inyo nagtatanong sa akin kung ano marerecommend ko, si OnePlus Nord 5 or si OnePlus Ace 5 Ultra. Two of this phone is exactly the same. Parehong-parehong kanyang chassis, except na si Nord is a global variant and si Ace 5 Ultra is a China ROM variant. Pagdating sa display, it's exactly the same. 6.83-inch na AMOLED display with 144Hz screen refresh rate. Now, pagdating sa chipset, dyan na tayo magkakaroon ng debate. OnePlus Nord 5 has a Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3. Samantalang si Ace 5 Ultra has the flagship chip ni MediaTek, si 9400 Plus Dimensity. Doon pa lang, malayo na sobra, di ba? Si 8S Gen 3 is not even called a flagship, more of the upper mid-range para sa akin. Pagdating sa storage, medyo dihado rin si Nord. UFS 3.1, samantala si Ace 5 Ultra has the UFS 4.0. Pero sa camera, babawi kunti si Nord 5. Ang kanyang main camera sensor is a 50MP na Sony LYT700, samantala si Ace 5 Ultra is a 50MP na most likely a OmniVision. And sa front-facing camera, lamang din si Nord dahil it has a 50MP na Samsung JN5, samantala si Ace 5 Ultra, 16MP na front-facing shooter. Pagdating sa battery, lamang ng konti si Nord sa size 6,800, 6,700 si Ace 5 Ultra, pero sa charging, 80 watts lang si Nord 5 and 100 watts ang bibigay sa iyo ni Ace 5 Ultra. Pareho naman sila IP65 rated except that si Nord 5 supports Wi-Fi 6, si Ultra supports Wi-Fi 7. And pagdating sa price, doon magkakatalo tayong lahat. Si Nord 5 has a starting point of 25,990 which is the 8256GB variant and meron siyang 12,512 which is priced at 28,990. Samantala si Ace 5 Ultra, ang kanyang 12,256 has a starting price point of 21,999. Kayo guys, would you pay more for less or pay less for more? Let me know in the comments.